Sumainyo ang Panginoon. Katulad po ng ipinamanig namin noong nakaraang linggo na sa pagdiriwang natin ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay yun ay huling linggo ng kalendaryo ng simbahan. Ngayon naman, ang unang linggo ng Adbyento ay unang araw para sa kalendaryo ng simbahan 2025. So, para sa New Year, no? Kaya nga kanina bago mag-misa naghahanap ng ordo, no? Kasi yung ordo dapat na inibago na 2025 na, no? Hindi 2024. Bagaman sa kalendaryong sibil, no? Yung kalendaryo ng lipunan natin, ang 2025 ay magsisimula pa sa January 1. Pero sa kalendaryo ng simbahan, ang ating New Year ay unang linggo ng Adbyento. Ang unang araw natin ay linggo, bahagi o pagkilala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi rin na nakita natin sa mga pagbasa natin ngayon ay hindi bago katulad ng pagbasa na ginamit natin noong nakaraang linggo. Paanyaya ng alin na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Dalawang bagay ang nais natin pagkilay-kilayan. Bagaman itong una ay napahagyawan po natin noong nakaraang linggo, no? Sabi ko nga po ay yung hindi gawa ng tayo gustong takutin ni Jesus. Kasi magugunaw na yung daigdig. Ngunit galing, bigyan tayo ng lakas. Kasi darating ng pagunaw ng daigdig o yung katapusan natin, kamatayan. So, tayo ay daranas ng katapusan sa mundong ginagalawa natin. Sabi ko nga, hindi gawa ng tao. Ngunit alin, yung paanyaya na pinangayang niya Jesus alin. Kapag nakita ninyo ang mga bagay ito at natin, magalaw kayo. Bakit? Sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. So, bakit hindi gawa ng takot? Kasi, sabi nga natin, mas madali ko kasi manakot. No? Tsaka sabi ko nga, yung pananakot, pambata lang yung kapag tayo dapat lumalago sa ating pananampalataya, dapat hindi nagawa ng takot. At tuntusin niya kahit na sa bata. Kasi yung age of reason natin nagsisimula sa 7 years old. Huwag sumusanayin ng mga bata na susunod lamang sa inyo gawa ng takot. Bakit? Kasi kung hindi nyo na tinatakot, hindi na susunod yan. At kung wala na kayo, kaya kung minsan may mga makita tayo na may mga tao, ang bait-bait. Nung namatay yung kanilang magulang, salbahe na. Bakit? Kasi yung kanilang pagsunod ay gawa ng alin. Gawa na ng takot. Eh dahil sa nawala ng pinakatapunan nila, hindi na sila naging mabuti. Kasi yung pagiging mabuti nila ay gawa lang ng takot. Sabi ko nga, okay yung pampata. Pero kapag tayo ay lumalaki, dapat alin. Ang sabi na ni Jesus, out of joy
ng may kagalakan. Paano natin yung mga ipapakita at pamagiging ng kagalakan? Maganda ko yung unang pagbasa. Anong sabi? Ang katwiran ninyo ay senses. So, medyo matrabaho lang. Kasi bakit? Magpapaliwanag kayo eh. Yung tao, magpapakita lang kayo ng sinelas na hawak-hawak ninyo. Magpapakita lang kayo ng walis. Kundi kaya mga sandata para matakot ang ibang tao. Pero kapag gawa ng kagalakan, kinakailangan ng pagpapaliwanag. Kinakailangan na may magpapahayag. Medyo mas matagal kasi papaliwanag ko. Pero sabi nga, kinakailangan din natin i-articulate yung aming pananampalataya. May mabanggit natin, naging bahagi ng ating pagkilos. Maunawaan natin na ba't natin ito ginagawa. Hindi lamang gawa ng nakagawian natin, ngunit alin, kagalakan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tusin, sasama pa natin yan yung ulit yung istorya ng kaligtasan mula pa kay Eva at kay Adan. Pero yun, at ang bagong isa na yung itutulin, kayong mga magulang na bahagi ko ng kung saan ay nawa magtutulin kayo ng inyong mga anak at ang inyong mga apo ay tunay na makalulun sa panawagan ng pummay kapal. Yan ay pinangako ninyo nung kayo ay ikasal at pabinyagan ninyo yung inyong mga anak na kayo ay tungkuling magturo sa kanila na sangayon sa ng ating pananampalataya. Kinakailangan matugunan na alin sumunod sa kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Hindi gawa ng takot at pananakot. Yung takot at pananakot hindi galing sa Diyos yan. Kasi yung sinabi ng mga magkukulang ang benefit. Pero hindi sinabi ng Jesus yan para tayong takutin, ngunit galit. Para palatalin yung ating kalooban. Maintindihan natin na talagang ang bagay na ito ay talagang darating. Kaya kinakailangan natin ng may sapat na kaalaman sang-ayon sa ating katatayuan na ipaliwanag natin yung ating pananampalataya nang sa ganun ay maintindihan ng tao na alin ang pagsunod nila sa kalooban ng Diyos ay alin katwiran na walang iba kundi si Jesus. Yun lamang tayo magkakaroon ng kagalakan. Kasi kung ang pagsunod natin kay Jesus sigawa ng takot, wala din yung kagalakan. Kaya nga, ano sabi ng Jesus? Kumakita natin sa banal na kasulatan na hindi pwede magsama ang pag-ibig at takot. Bahagi yun, ang tunay na pag-ibig ay hindi gawa ng takot. Ang tunay na pag-ibig ang siyang magdudulot ng kagalakan. Kaya nga, sabi nga natin, magkakamit namin yun, kapag tayo ay nagpapaliwanag, nagtuturo, maintindihan natin. Hindi lamang sabihin natin na nakagawian lang yan, hindi. No? Hindi sapat na sabihin lamang nakagawian. Kinakailangan namin ipaliwanag sang-ayon sa katwiran ng aming pananampalataya. Kaya kung minsan, kaya sabi mo, mahaba kung minsan ako mag-sermon, no? Pero sabi mo, bahagi yun ng pag-ilos na alin, kasi baka pamaya, pag-harap mo sa Diyos, baka sabihin sa akin ng Diyos, hindi mo naman tinuruan yung mga parang mo. Ay, hindi. No? Kung hindi man kayo makinig, problema nila yun. Pero bahagi yun na kung saan ay maliwanag.
ang paanyaya ni Jesus ay pagtugon sa kanyang panawagan ng may kagalakan. Pangalawa, huwag kayong magulmon sa kanakawan. Bahagi yun. Hindi naman pinagbabawal na kumain kayo ng marami. Bago kataon na kung saan makita, may mga taong malakas kumain. Ang mga lalaki mas malakas kumain ngayon sa mga babae. Yung mga nagtatrabaho manually, mas malakas kumain kasi mas kailangan nila ng energy. Yung mas malalaking tao, mas malaking kumain kaysa sa maliit na tao. Bahagi yun. Pero ano kung siya, magulmon sa katakawan. Alam nyo, sabi nga namin, walang namatay sa atin, yung gutom. Mayroon pa nga, namatay na alin. Sa kabusugan, wala naman tayong namatay na nagutom dito sa Pilipinas. Marami rin na alin, namatay na alin. Bangungot. Bahagi yun. Kaya, sana po ay makita ko namin yung sapat na pagkain lamang ng ating kahinan. Kalimitan no? Kaya ako tayo kumisan ng kakasain. Gawa ng katakawan. Katakawan sa taba. Katakawan sa matatamis. Ako, nag-edit na ako. Kaya nag-iingat na lalo. Kadakawan sa mga pagkain na makikita natin na kuminsan ay kapag sumobra ay nagdudulot ng sakit ng katawan. Pinaalala sa atin ng buong kapal. Ano ba? Magumon sa paglalasing. Hindi naman ako masamang uminom ng alak. Huwag ko kayong maniwala nung sa itong nagsasabi na bawal uminom ng alak. Wala ko kayong makikita sa banal na kasulatan na bawal uminom ng alak. Ano yung bawal? Bawal ang paglasing. No? Bakit hindi bawal ang uminom ng alak? Ang unang ginawang himala niya si Sere, gumawa ng alak. Ang sinong isabi sa kanya? Ang mahal na Birhen Maria. Kasi may kasalan. So, bahagi yun. Bakit huwag magumon sa paglalasing? Sabi, kapag ikaw ay araw-araw na nagiinom, ay talagang malalasing ka. Pagkakataon na kung saan yung nakita natin, mga pagkakataon na tayo ay, sabi nga natin ay alin, mawawala sa sarili. Yun ang problema kapag nalalasing. May mga gawa tayo na kumisan hindi natin magagawa kung hindi tayo lasing. Kaya pag-ingatan natin, ito pong dalawang ito, ay kung tutusin ko yan ay addictive. Lahat ng uri ng addiction, pag-ingatan natin. Pero adik sa ipinagbabawal na gamot, may adik sa sex, may adik sa computer, o kung tawagin natin ngayon, yung mga laptop, yung mga bata, ay sasabihin ng kumain, ayaw kumain na rin, naglalaro sa kanilang mga cellphone at computer. Addiction yun. Kinakailangan pigilan. Ano pa? Kung kayo ay wala nang ginawa, kundi makipag-kismisan, nasusunog na yung sinain, nandun pa kayo sa kapitbahay, nakipag-kismisan. Addiction po yan. Bahagi yun na kung saan yung pag-ingatan natin. So, lahat ng uri ng addiction ay pag-ingatan natin. Kasi itong bagay na ito ay ilan lamang sa mga tanda ng alin. Nililibang tayo. Sabi niya sa Ebanghelyo natin ni alin ay
mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Nakalimutan na ang buhay na inihanda ng Diyos sa atin. Yun yung style ng demonyo, libagin tayo. Nagbahagi o pagkakataon, subal. Ngayon, may online na subal na. So, yan ay isa rin pamamaraan ng addiction. Pero ibig sabihin, ang lahat ng bagay na ito ay naglalayo sa atin, hindi lamang sa pagtahak natin sa daigdig na ito ng balanse. Ngunit alin, ay ilalayo tayo doon sa talagang pagtunungan natin na walang iba kundi alin, yung paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit na ang trabaho, may mga taong nagtatrabaho kahit na araw ng linggo, nakalimutan ng magsimba. Masama rin mo yun. Yun ay ginagawa ng Diyos. So ito po ang lahat ito ng form of addiction. Yan ay kung tawagin nyo natin ay ginagawa ng Diyos-Diyosan yan. Mas mahalaga pa sa Diyos. Kaya pag-ingatan natin na kung minsan hindi natin namamalayan natin, inaagaw na yung ating atensyon at panahon na para makatuon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, pag-ingatan natin, sapagkat kasi baka mamaya hindi natin namamalayan, biglang dumating ang Panginoon. Mahirap kayong makabawi. Mahirap kayong makabawi. Katulad yan ng mga bata na kuminsan, ilang beses yung tinawag, nakakain na. Ayaw tumugon. Bakit? Libang na libang siya doon sa kanyang cellphone. Ganon din o. Kaya sabihin natin na gusto kong sumunod kay Jesus. Hindi ka na makaahon. Bakit? Nasa putikan ka na ng kalibangan sa mga bagay ng daigdig na ito. Kaya pag-ingatan natin. So itong dalawang ito ang aking inaanyahan mo para sa ating paninila ay bilang bahagi ng ating paghahandaan. Ang pagtugon natin sa panawagan ng Diyos na puno ng kagalakan, hindi gawa ng takot. Pangalawa, ay bahagi na kung saan ay tayo na niya ng Diyos na mag-ingat tayo na malibang tayo sa alalahanin ng daigdig na ito.